Limampas ang 50, anim na pong mga kangriho, hindi na kayang labanan ni Mika Tyson, lalo na si Trio laban. Agad na sinaktan si Lodica at ang kanyang mga kaibigan. Haha, ito na ang Trio laban ng club na Tanto, ganyan na lang. Mga kapatid, tara na. Tumawa ang kangriho na may blonde na buhok at pinangunahan ang lahat na umalis. Naiwan si Trio laban na pinagbuhatan ng mga suntok, ang katawan ay may higit sa 10 nabaling buto, ang puwit at mga hita ay bogbog. Kapatid Kiyo, tapos na. Ang blonde na kangriho na si Diang Kerr ay may dalang kutsilyo, tumawag kay Baka Kiyo at sinabi, yung batang si Trio laban ay nawasak ko na, tiyak na matutulog siya sa kama ng hindi bababa sa 6 na buwan. Totoo ba yan? Sa entertainment club, nagulat si Baka Kiyo at tumayo, Diang Kerr, hindi mo ako niloloko, di ba? Paano ko naman maloloko to? Nagtawanan si Diang Kerr, binasag ko pa ang ID niya, kung hindi ka naniniwala, babalik ako ngayon at kukunan kita ng mga litrato. Hahaha. Ayos. Tumawa si Baka Kiyo, Diang Kerr, hindi ko nakita ang kakayahan mo dati, hindi ko akalain na may talento ka pala. Halika dito, bibigyan kita ng gantimpala sa harap ng lahat. Salamat, kapatid Kiyo. Labis na natuwa si Diang Kerr. Ganyan ba talaga ang pag-aasikaso kay Trio laban? Matapos iwanan ng tawag, nagdududa si Viang Ngan Bunga, kapatid Kiyo, baka nagkamali si Diang Kerr. Huwag kang mag-alala, hindi siya nagkamali, sinuri na niya ang ID. Niyakap ni Baka Kiyo si Viang Ngan Bunga, umusok ng sigarilyo, at nagbiro, sa totoo lang, 40, 50 tao, lahat may armas, kahit si Haang Fihong o Dip Vien ay hindi makakaligtas, lalo na siya lang. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Viang Ngan Bunga. Jack! Jack! Habang siya ay naguguluhan, narinig ni Jack ang isang tao na tinatawag siya at nilalapitan siya. Ang boses ay pamilyar, si Lina. Natulog na ba ako ng ganito? Nagising si Jack mula sa pagkabigla, pinahid ang kanyang mga mata, at nag-isip na masyadong mabigat ang kanyang mga sugat, palagi siyang pagod. Kung nasa Chunam Teen Joy siya, at walang nakatakdang mga spell at natulog sa labas, malamang ay patay na siya. Jack, bakit ka natutulog dito? Isang hugis itlog na mukha na maputi tulad ng bulak, puno ng pag-aalala, ang pumasok sa paningin ni Jack. Si Lina ay may magandang katawan, nakatayo sa ilalim ng dapit hapon, napakaganda. Wala, nagkamali lang ako at nakatulog. Tara na sa bahay mo, gutom na ako. Sige, masayang sumagot si Lina, ang kanyang mga mata ay parang buwan na nakangiti, sumunod siya kay Jack palabas ng campus. Sa parehong oras, ang Rolls-Royce ng pamilya Rose ay lumabas mula sa malaking pintuan. Nakita ni Linda si Jack, nagulat at tinapik si H.A. Thursday non. Thursday non, tingnan mo, si Anti-LC, kasama niya ang isang napakagandang babae. Hindi naman siguro mag-aasawa si Anti-LC sa unang araw ng pasukan. Sa likas na ugali, tumingin si Rose, napansin niyang nakikipag-usap si Jack sa isang dalagang kaakit-akit, nagtatawanan. HMPH, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Rose, at sinabi, QTHUNG, kapag nakita mo ang taong ito, huwag kang mag-ulat, hindi naman siya malaking tao, kailangan bang ganito? Ah, ganun ba? Umusli si Linda, sa food street sa labas ng paaralan. Habang nakikipag-usap si Lina kay Jack, bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang ina si Limay, at ilang mga kangriho na nakangiti. Inay! Agad na tinanggal ni Lina ang mga tao at tumakbo papasok. Sila na naman ang mga kangriho. Pumangit ang mukha ni Jack sa barbecue shop ni Limay. Ang mga kangriho na pinangunahan ni Makon ay sinira ang tindahan. Umupo si Limay sa sahig at umiyak, ngunit wala siyang magawa. Yung batang si Trio laban ay nawasak na ng kapatid Kiyo namin, hindi na siya makakatulong sa iyo. Ang bayad sa pamamahala ay 4,000 yuan, kung hindi mo ito maibigay sa susunod na buwan, papatayin ka namin. Tara na. Si Makon, na may mga mata na parang manok, ang mga kangriho sa likod ay nakasimangot. Ang mga tao sa labas ng shop ay natatakot at nagtataka, iniisip na ang mga kangriho na ito ay may kakaibang hitsura. Inay, ayos ka lang ba? Tumakbo si Lina na umiiyak, galit na sumugod kay Makon, at sinuntok siya, masamang tao. Mamatay ka na, babaeng masama, gusto mong mamatay. Nang handa na sanang sepukin ni Makon si Lina, bigla niyang nakita si Jack na pumasok, natakot siya at umatras ng 3 hakbang, ikaw. Ikaw, sinasabi ko sa inyo, bakit hindi niyo matandaan ang mga tao? Nin Tin Hai Tai Do Tui, Chamrai Divao. Kon, ano ito, hindi ba na-hospital na yung batang ito dahil kay Anker? Tanong ng isang kangriho, bakit mo ako tinatanong, Tanjina, sino ba ang dapat kong tanungin?
Si Makon ay namutla, ngumiti ng pilit at nagpakumbaba, haha, kapatid Laban. Nagkamali ako, Tangina. Isang sipa ang ibinigay ni Jack, direktang itinulak si Makon mula sa pintuan papunta sa likod ng kusina, bumangga ng ilang beses, at pagkatapos ay wala ng ingay. Tangina, ang mga tao at mga kangriho na nanonood ay nagulat. Isang sipa na tumalsik ng higit sa 10 metro, Tangina, parang si Haang Fihong na muling isinilang. Fatson V. Anquap, hindi nila alam, si Jack ay sinadyang pinigilan ng kanyang lakas, kung hindi, isang sipa mula sa isang cultivator na nasa nguan an KY, huwag nang sabihin ng isang tao, kahit isang kalye ay kayang ipaalpas. Zemra, Hemnai Phi Giai Kwet Chuyen Zongtrong Mo Ln Roy. Nintinan My Turn Siendo Da Kai Tran MTDT, Dan Ninoi. NATeng Sao. The Hoang Club NITeng, Hop DM Lon NHT Ko Taitan. Nintin Ap Giay Makin Di Uroy Mao Che Divao. VPHNMY Turn CN Du CN Lay, Nintin DMINGUI Ban Ho Viet Mo Ban KIMDIM Ba Van CH, Kong DUC Sai Chinta, Viet Cong Zong, Segit Chet Ban Ho. THIU Nai Di Void Dam CN Du CN Chua Titi Niprong Hok Ko Es Manoi, Kwa TH Sila Mo Loay Tra TNTin THN. THUC, By GI Duong Kai M, Dinang Mobile Choan Kiu Lauday, NGUI an MTT Kua M. Trong Mo Gian Ge El Da Hoang, Duong Kai Dang CM Microphone Gao Thi. Thought Nin, baka Kiyo, Diyang Care, at Biangan Bunga ay nagulat na nakatingin kay Makon at Jack na lumabas sa pintuan. Itinapon ni Jack si Makon sa gilid, ang kanyang mga mata ay tiningnan ang buong tanawin. Yun ba? Si Ankiyo, anak ng Peiteng, ano ang gusto mong gawin? Si Diyang Care ay kumabog sa kanyang dibdib, sumigaw sa mikropono. Ikaw ba si Ankiyo? Ayos, walang sinayang na salita si Jack, ang kanyang anino ay biglang naglaho, at umabot sa harap ni Diyang Care at binigyan siya ng isang sampal. BP, BP, BP. BP, bawat sampal ay parang nagpapaputok ng paputok. Napakabilis ni Jack at bago pa man makapag-react si Ankiyo at Biangan Bunga, si Diyang Care ay naging ulo ng baboy, ang dugo mula sa ilong ay umaagos, at lahat ng ngipin sa harap ay nawala. Utok ng paputok. Napakabilis ni Jack at bago pa man makapag-react si Ankiyo at Biangan Bunga, si Diyang Care ay naging ulo ng baboy, ang dugo mula sa ilong ay umaagos, at lahat ng ngipin sa harap ay nawala. Tangina. Patayin mo siya. Sugod. Sumigaw si Baka Kiyo ng galit, ang 12 kangriho sa silid, at 12 iba pang pumasok, sabay-sabay na sumugod kay Jack. Thong dinang-dinang. Sa loob ng 1 minuto, ang VIP room ay puno ng mga tao. Ang mesa ng tsaa ay nabasag, at ang mga piraso ng salamin ay nakakalat sa lupa. Ang mga kangriho na ito, kung hindi nabali ang mga kamay, nabali ang mga binti, o nahimatay sa lugar, ang sitwasyon ay talagang nakakatakot. Ikaw, sino ka talaga? Baka Kiyo sa sofa, nakatingin kay Jack na may takot. Hindi ba hinahanap mo ako? Matagal nang nalaman ni Jack na siya ang tunay na Ankiyo. Ikaw si Trio Laban. Nagtataka si Baka Kiyo, hindi ka na ang pangalan na iyon, naloko ka ni Diyang Care, sino ka talaga? Mukhang may kaunti kang talino. Matapos sabihin ito ni Jack, bigla siyang nawala, at nang lumitaw siya, umupo siya sa tabi ni Baka Kiyo. Ang ilaw sa silid ay madilim, ang kanyang anino ay parang multo, at hindi talaga makita ng mata. Ang bilis, si Biangan Bunga ay nanginginig sa sulok, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumaki. Agulat, sumigaw siya ng 1 beses at gustong tumakas, ngunit hawak siya ng mahigpit ni Jack. Sino ako? Ikaw, isang siraulong tao, hindi ka karapat-dapat na malaman. Banta ni Jack, alam mo lang, madalas akong kumain sa Limay Barbecue, kung magpapadala ka ng mga siraulong tao para guluhin ako habang kumakain, sira ang ulo mo, narinig mo ba? Nagsasalita, narinig mo ba? Pinagsabihan ni Jack siya dahil sa mabagal na reaksyon. Bop, bop, bop. 3 malalakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha, nagdugo ang ilong niya at bumagsak sa sofa na umiiyak ng malakas. Narinig ko na, umuungol si Baka Kiyo na parang baboy, walang tigil na tumango. Dahil sa kaunting kakulangan sa pera, dagdagan mo ako ng 20,000. Mahigpit na hinawakan ni Jack ang kwelyo niya at nagalit na sinabi. Bilisan, Ngan Bunga, ipadala ang pera sa kanya. Hindi madaling makipaglaro sa taong ito, kaya't wala siyang magawa kundi sumunod sa kanya, ang tunay na lalaki ay hindi dapat magpakabobo sa harap ng iba. Day ka, ano ang numero ng bank account mo, ngayon ay ipapadala ko sa iyo.
Natarante si Viang Ngan bunga at tumayo, kinuha ang kanyang telepono. Akala mo ba'y bobo ako? Cash. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Jack sa kanya. Ang pagpapadala ng pera ay mag-iiwan ng ebidensya, maaaring kasuhan siya ni Baka Kiyo ng pandaraya. Ayaw niyang magdulot ng gulo, at ayaw ding gumamit ng mga uri ng mahika na nagdudulot ng pagkawala ng alaala dahil mauubos ang kanyang espiritual na lakas. Makalipas ang ilang sandali, may mga tauhan siyang nagdala ng 20,000 cash, at pagkatapos makuha ito ni Jack, umalis na siya. Tandaan mo, ang pag-atake sa Limay Barbecue ay katumbas ng pagwasak sa aking kabuhayan, mag-ingat ka, baka masira ko ang ulo mong aso. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Sa wakas, nagbigay siya ng 2 paalala bago umalis. Maliwanag na hindi pinansin ni Baka Kiyo ang banta na ito. Kung sa tuwing sinasabi niyang, mag-ingat ka, papatayin kita, ay nangangahulugang gusto niyang pumatay ng tao, tiyak na napakaraming bangkay at dugo na ang nakatambak sa kanyang mga paa. Jack, ang batang ito, wala pang sino man ang naglakas loob na kumuha ng pera mula sa kamay ng tatay mo. Maghintay ka, siguradong mamamatay ka, sigaw ni Baka Kiyo sa loob ng silid. Maingat na sinabi ni Viang Ngan bunga, kapatid Kiyo, mukhang si Jack ay isang martial artist, hindi natin siya dapat gawing kalaban. 56 na puwersa ng mga tulisan ang sumugod, kahit si Mika Tyson ay hindi makakapagpigil, lalo na si Tiao Laban. Kagad, si Leo Did at ang kanyang mga kaibigan ay brutal na pinagsasaktan. Haha, ito na ang Tiao Laban ng club na Tanto, ganyan lang siya. Mga kapatid, Tara, tumawa ang tulisan na may blonde na buhok at pinangunahan ang lahat na umalis. Naiwan si Tiao Laban na parang ulo ng baboy, ang katawan ay may higit sa 10 nabaling buto, ang puwit at mga hita ay pinalo ng labis. Kapatid Kiyo, tapos na. Ang tulisan na may blonde na buhok na si Diyang Kahi ay may dalang kutsilyo, tumawag kay Bob Kiyo at sinabi, ang batang si Tiao Laban ay nawasak ko na, tiyak na matutulog siya sa kama ng hindi bababa sa 6 na buwan. Totoo ba ito? Sa entertainment club, si Bob Kiyo ay nagulat na tumayo, Diyang Kahi, hindi mo ako niloloko, di ba? Paano ito magiging kasinungalingan? Si Diyang Kahi, ang tulisan na may blonde na buhok, ay nagbiro, binasag ko pa ang kanyang ID, kung hindi ka naniniwala, babalik ako doon para kumuha ng ilang larawan para sa iyo. Hahaha. Ayos. Tumawa si Bob Kiyo, Diyang Kahi, hindi ko noon nakita ang iyong kakayahan, hindi ko akalain na may talento ka. Ngayon, pumunta ka rito, bibigyan kita ng gantimpala sa harap ng lahat. Salamat, kapatid Kiyo. Si Diyang Kahi ay labis na natutuwa. Ganyan ba ang pagtrato kay Tiao Laban? Matapos isara ni Bob Kiyo ang tawag, nagtanong si Viang Nganhua na may pagdududa, kapatid Kiyo, baka nagkamali si Diyang Kahi. Huwag mag-alala, hindi siya nagkamali, nasuri na niya ang ID. Niyakap ni Bob Kiyo siya, humitit ng sigarilyo, at nagbiro, kahit na 50 tao, lahat sila ay may armas, kahit si Haang Fihong o Deep VN ay hindi makakaligtas, lalo na siya. Nang marinig ito, si Viang Nganhua ay bahagyang tumango. Jack! Jack! Habang siya ay naguguluhan, narinig ni Jack na may tumatawag sa kanya at may humahaplos sa kanya. Ang boses ay pamilyar, si Lina. Natulog na ba ako ng ganito? Nagising si Jack mula sa kanyang pagkalito, pinahid ang kanyang mga mata, at nag-isip na ang mga sugat ng kanyang orihinal na katawan ay masyadong malubha, siya ay palaging pagod. Kung nasa Chunam Teen Joy siya, at walang nakatakdang mga spell at natutulog sa labas, malamang ay patay na siya. Jack, bakit ka natutulog dito? Isang hugis itlog na mukha na maputi tulad ng bulak, puno ng pag-aalala, ang pumasok sa paningin ni Jack. Si Lina ay may magandang katawan, nakatayo sa ilalim ng dapit hapon, napakaganda. Wala, nag-ingat lang at nakatulog. Tara na sa bahay mo para kumain, gutom na ako. Sige, si Lina ay masayang nagtaas ng kilay, ang kanyang mga mata ay naging maganda tulad ng buwan, at sumunod sa likuran ni Jack, palabas ng paaralan. Sa parehong oras, ang Rolls Royce ng pamilya Rose ay lumabas mula sa malaking pintuan. Si Linda ay nakita si Jack, nagulat na tinapik si H.A. Thursday noon. Tingnan mo, si Anti-LC, kasama siya ng isang napakagandang babae. Si Anti-LC ay hindi ba magkakaroon ng girlfriend sa unang araw ng pasukan? Sa likas na ugali, tumingin si H.A. Thursday noon, at napansin na si Jack ay nakikipag-usap sa isang dalagang kaakit-akit, nag-uusap at nagtatawanan. HMPH. Si H.A. Thursday noon ay nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam, at sinabi, THUNG, sa susunod na makita mo ang taong ito, huwag ka nang mag-ulat, hindi naman siya malaking tao, kailangan bang ganito?
Ganun lang. Si Linda ay naglabas ng dila sa food street sa labas ng paaralan. Habang nakikipag-usap si Lina kay Jack, bigla niyang napansin sa kanyang tindahan ang boses ng kanyang ina si Limay, at ilang mga tulisan na nakangiti. Inay! Agad na tinanggal ni Lina ang mga tao at tumakbo papasok. Ito na naman ang mga tulisan. Ang mukha ni Jack ay nagbago. Sa barbecue shop ni Limay, ang grupo ng mga tulisan na pinangunahan ni Makon ay nagwasak sa tindahan. Ang may-ari na si Limay ay umupo sa sahig at umiiyak, ngunit wala siyang magawa. Babaeng pangit na ito, sabihin ko sa iyo, ang batang si Tiyaw Laban ay nawasak na ng kapatid Kiyo namin, hindi na siya makakatulong sa iyo. Ang bayad sa pamamahala ay 4,000 yuan, kung hindi mo ito mabayaran sa susunod na buwan, papatayin ka namin. Tara na. Si Makon, na may mga mata na parang manok, ang grupo ng mga tulisan sa likuran ay nakasimangot. Ang mga tao sa labas ng tindahan ay natatakot at nagtataka, iniisip na ang mga tulisan na ito ay may kakaibang hitsura. Inay, may masama ba? Tumakbo si Lina na umiiyak, nagalit na tumalon sa mga bisig ni Makon, at nagpasabog, masamang tao. Pumunta ka sa impyerno, babaeng masama, gusto mong mamatay. Si Makon ay handang sapukin si Lina, ngunit nakita niya si Jack na pumasok, agad siyang natakot at umatras ng 3 hakbang, Ikaw, sinasabi ko sa inyo, bakit hindi niyo matandaan ang mga tao? Si Jack ay may mga kamay sa bulsa, dahan-daang pumasok. Kapatid Kane, anong nangyayari, hindi ba ang batang ito ay na-hospital na dahil kay Ankahi? Tanong ng isang tulisan, bakit mo ako tinatanong, ano ang alam ko? Si Makon ay mapatla, ngumiti ng pilit at sinabi, haha, kapatid BNG. Nagkamali ako, si Jack ay sumipa ng isang beses, direktang sinipa si Makon mula sa pintuan papunta sa likod ng kusina, nagkaroon ng ilang tunog, at pagkatapos ay wala ng ingay. Tang ina, ang mga tao at ilang mga tulisan na nanunood ay nagulat. Isang sipa, lumipad ng higit sa 10 metro, tang ina, parang si Haang Fihong na muling isinilang. Fat Son V. Anquap, hindi nila alam, si Jack ay sinadyang pinigilan ng lakas, kung hindi, isang sipa mula sa isang cultivator ng Nguyen An KY, huwag nang banggitin ang isang tao, kahit isang kalye ay maaaring mawala. Mukhang kailangan kong tapusin ang bagay na ito sa isang pagkakataon. Si Jack ay tumingin sa mga tulisan na nakaluhod sa sahig, at tahimik na sinabi. Mukhang kailangan kong tapusin ang bagay na ito sa isang pagkakataon. Si Jack ay tumingin sa mga tulisan na nakaluhod sa sahig, at tahimik na sinabi. Makalipas ang kalahating oras, sa The Haang Club, ang pinakamalaking nightclub sa kanlurang lungsod, si Jack ay nagdala kay Makon na may dagwang ulo papasok. Tungkol naman sa iba pang mga tulisan, pinasulat ni Jack ang bawat isa ng isang sulat na may 3,000 salita, walang pagkakamali sa spelling, at kung hindi nila matapos, papatayin sila. Para sa mga tulisan na hindi pa nagtapos ng junior high school, talagang isang uri ng mental na torture. Sige, ngayon si Liang Kahi, maghandog ng isang awit para kay An Kiyo, ang mabuting kaibigan mo. Sa isang VIP room ng Dehaang, hawak ni Liang Kahi ang mikropono at sumisigaw. Bigla, Thich, ang VIP room sa malaking pintuan ay tinadyakan ng isang tao. Si Bakyu, Liang Kahi, at Biang Nganhua ay nakatitig na nakabuka ang bibig habang si Makon at Jack ay lumitaw sa pintuan. Iyan ba? Si An Kiyo? Si Jack ay itinapon si Makon sa isang tabi, ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid. Tang ina, anong gusto mong gawin? Si Liang Kahi ay pinalo ang kanyang dibdib, ang bibig ay sumigaw sa mikropono. Ikaw ba si An Kiyo? Magandang balita. Si Jack ay walang sinabing mga biro, ang kanyang anyo ay biglang kumilos, at umabot sa harap ni Liang Kahi at binigyan siya ng isang malakas na sampal. BP, 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 BP. Bawat sampal ay parang nag-aapoy. Napakabilis ng bilis ni Jack, at bago pa man makapag-react si An Kiyo at Biang Nganhua, si Liang Kahi ay naging parang ulo ng baboy, ang dugo mula sa ilong ay sumabog, at ang mga ngipin sa harap ay nawala. Tang ina. Patayin siya. So good. Si Bakyo ay sumigaw ng galit, ang 15 tulisan sa silid, at 15 iba pa ang sumugod sa loob, sabay-sabay na sumugod kay Jack. Dong dong dong. Sa loob ng 1 minuto, ang VIP room ay puno ng mga tao. Ang mesa ng kape ay nabasag, ang mga piraso ng salamin ay nagkalat sa sahig. Ang mga gang na ito, kung hindi nabali ang mga kamay, nabali ang mga binti, o nahimatay sa lugar, ang sitwasyon ay talagang nakakatakot. Ikaw, sino ka talaga? Si Bakyo ay naupo sa sofa, ang kanyang mukha ay puno ng takot habang tinitingnan si Jack.
Hindi ba hinahanap mo ako? Si Jack ay matagal nang nakakita, ang taong ito ang tunay na An Kyo. Ikaw si Tiyaw Laban. Si Bok Kyo ay namutla, hindi ka ang pangalang ito, naloko ka ni Diyang Kahi, sino ka talaga? Mukhang may kaunti kang talino. Si Jack ay matapos sabihin iyon ay biglang nawala, at nang lumitaw, nakaupo na siya sa tabi ni Bok Kyo. Ang ilaw sa silid ay madilim, ang kanyang anino ay parang multo na sa mga mata ng tao ay hindi talaga makikita ng malinaw. Ang bilis, si Viang Nganhua ay nanginginig sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumaki. Bok Kyo ay natakot at nagulat, sumigaw ng isang beses at gustong tumakas, ngunit hinawakan siya ni Jack ng mahigpit. Sino ako? Ikaw, isang tulisan, hindi ka karapat-dapat na malaman. Banta ni Jack, alam mo lang, madalas akong kumain sa Limay Barbecue, kung magpapadala ka ng mga basagulero para guluhin ang pagkain ko, papatayin kita, naiintindihan mo? Nagsasalita. Naririnig mo ba? Pinagsabihan ni Jack dahil sa mabagal na reaksyon niya. Bob, Bob, Bob. Tatlong malalakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha, nagdugo ang kanyang ilong at bumagsak siya sa sofa na umiiyak ng malakas. Narinig ko na, umuungol si Bok Kyo na parang baboy, walang tigil na tumango. Kamakailan, medyo masikip ang pera, kaya dagdagan mo ako ng 20,000. Hinawakan ni Jack ang kwelyo niya, galit na sinabi, Bilisan. Nganhua, ipadala ang pera sa kanya. Alam ni Bok Kyo na hindi madaling makipag-ugnayan sa taong ito, kaya't wala siyang magawa kundi sumunod sa kanya, ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat magpakabobo sa harap ng iba. Dai ka, ano ang numero ng bank account mo, ngayon ay ipapadala ko sa iyo. Nagsisimulang manginig si Viang Nganhua habang tumatayo, kinuha ang kanyang telepono. Akala mo ba tanga ako? Cash. Isang mabilis na tingin ang ibinigay ni Jack sa kanya. Ang paglipat ng pera ay nag-iiwan ng ebidensya, maaaring kasuhan siya ni Bok Kyo ng panlilinlang. Ayaw niyang magdulot ng gulo, kaya't hindi siya gumagamit ng mga mahika na maaaring magdulot ng pagkawala ng alaala, dahil ito ay mauubos ang kanyang espiritual na lakas. Pagkalipas ng ilang sandali, may mga tauhan siyang nagdala ng 20,000 cash, matapos makuha ni Jack, umalis na siya. Tandaan mo, ang pag-atake sa Limay Barbecue ay katumbas ng pagsira sa aking kabuhayan, mag-ingat ka at baka masira ko ang ulo mong aso. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Sa wakas, nagbigay siya ng 2 paalala bago umalis. Maliwanag na hindi pinansin ni Bok Kyo ang banta na ito. Kung tuwing sinasabi niya ang mag-ingat ka, papatayin kita ay nangangahulog ang gusto niyang pumatay ng tao, tiyak na puno na ng mga bangkay at dugo ang paligid niya. Jack, ang batang ito, hanggang ngayon, walang sino man ang naglakas loob na kumuha ng pera mula sa kamay ng tatay mo. Maghintay ka, tiyak na mamamatay ka. Sumigaw si Bok Kyo sa loob ng silid. Maingat na sinabi ni Viang Nganhua, kapatid Kyo, mukhang si Jack ay isang martial artist, hindi natin siya dapat gawing kaaway. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Bok Kyo kay Viang Nganhua, halos nahulog siya sa lupa. Ano bang hindi natin dapat gawing kaaway? Hindi ba't nag-aral siya ng martial arts? Kung nag-aral ako ng Bhakti Theat sa CHUNG mula pagkabata, kanina pa lang ay naitapon ko na siya ng 3 kilo ng tae. Itinaas ni Bok Kyo ang kanyang kamay, galit na sumigaw. Umupo muli sa sofa, siya ay tila nag-iisip ng isang plano, bahagyang ngumiti at nagsabi, kung hindi natin sila matalo, maaari tayong gumamit ng mga lihim na paraan. Hindi niya napansin na si Miyuki ay nakahiga sa sahig na may isang masamang tingin sa kanyang mga mata. Bumalik sa barbecue shop ni Lu Ningneng. Ang ilang mga gangster ay maayos na nilinis ang tindahan. Diretsong kumuha si Jack ng 10,000 yuan at ibinigay ito sa kanya. Nang makita ng babae ang isang makapal na bundle ng pera, hindi siya naglakas loob na tumanggap, saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Kakausapin ko lang si Brother Kiao, pumayag siyang bayaran ang iyong pinsala, at saka hindi na siya manghihingi ng bayad sa proteksyon sa hinaharap. Sinabi ni Jack na parang walang anuman. Totoo ba? Ang mga mata ni Lina ay kumikislap. Kunin mo na lang, at ayusin ang tindahan. Diretsong ipinasok ni Jack ang pera sa kamay ng babae, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang tiyan, nagugutom na ako, may makakain ba? Meron. Kukunin ko agad para sa iyo, hintayin mo lang. Diretsong ipinasok ni Jack ang pera sa kamay ng babae, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang tiyan, nagugutom na ako, may makakain ba? Meron. Kukunin ko agad para sa iyo, hintayin mo lang. Lumiko si Lu Ningneng patungo sa likod ng kusina, pinunasan ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay.
Bahagyang bumantong hininga si Jack, pumili ng isang pwesto at umupo. Si Lina ay nakaupo sa harap niya, ang kanyang mga mata na puno ng damdamin ay medyo basang-basa. Jack, talagang hindi na ba sila brother Kiyaw na iyon manggugulo sa akin at sa nanay ko? Siguro. Hindi rin naglakas loob si Jack na magbigay ng katiyakan. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Lina na puno ng kuryosidad, hindi mo ba sila pinabagsak? Paano mangyayari yon? Mga ilang dosenang tao yon. Sinabi ni Jack nang walang pag-aalinlangan, gumamit lang ako ng mabuting asal upang maimpluwensyahan sila, nagbigay ng mga aral. Wow! Ang galing mo, Jack. Hindi lang ikaw marunong makipaglaban, kundi mahusay din sa pagkain. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Basta huwag mo akong istorbohin, ayos na yon. Biglang sinabi ni Jack na nagdulot kay Lina na maston sa kanyang lugar. Bigla siyang nakaramdam ng sama ng loob at pagkalito. Sa paaralan, araw-araw ay may mga lalaki na gustong humingi ng zolo sa kanya, bakit sa harap ni Jack ay tila siya ay tinatanggihan. Wala ring balak si Jack na humingi ng tawad dahil sa kanyang sinabi. Bilang isang matandang halimaw na nabuhay ng mahigit 2,000 taon, nabasa niya ang isang piraso ng paghanga mula sa mga mata ni Lina, kung magpapatuloy ito, balang araw ay mai-inlove din ang batang ito sa kanya. Ang ganitong uri ng damdamin ay ang pinakamalaking hadlang sa landas ng pagsasanay. Ang pag-ibig na umusbong, mas mabuting putulin na ito ng maaga. Ang ganitong uri ng damdamin ay ang pinakamalaking hadlang sa landas ng pagsasanay. Sa opisyal na pagsisimula ng klase, ang kurikulum ng ikalawang klinikal na klase ay napakasiksik, ngunit hindi nakinig si Jack sa kahit isang aralin, araw-araw ay natutulog sa kanyang mesa o nagbabasa ng nobela. Ang kanyang mga kaklase ay nakakita sa kanya, sabay-sabay na umiling. Ang pag-aaral ng medisina ay hindi katulad ng ibang mga kurso, kung hindi ka makakuha ng magandang grado, mas mabigat ang pag-aaral kaysa sa high school, katulad ng hindi nakikinig si Jack sa klase, hindi nag-aaral ng mga aralin, sa pangkalahatan ay itinuturing na nabigo na. Jack, hindi ka ba natatakot na bumagsak sa lahat ng mga subject sa katapusan ng semestre? Matapos ang klase sa pisyolohiya, nakita ni maliit na bituin si Jack, inilagay ang kanyang telepono sa kanyang drawer, at nagpa siya na kumain sa kantina kasama siya, hindi nakatiis na magtanong. Sobrang hirap ng pag-aaral ng medisina, sa katapusan ng semestre ay may 10 pagsusulit, ngayon ay nagsisisi na ako. Si Sampaguita ay may dalang maraming libro, may malungkot na ekspresyon. Ang pag-aaral ng medisina ay hindi ba tungkol sa pagme-memorize? Sa katapusan ng semestre, mag-aral ka na lang ng kaunti. Mukhang napaka-relax ni Jack, lumingon at umalis sa silid-aralan. Si liwanag ng bituin ay tumingin sa kanya, ngumisi at nagsabi, 10 libro, tingnan mo kung paano ka mag-aaral sa katapusan ng semestre. Hindi kayang isipin ng mga mortal kung gaano katindi ang memorya ng isang cultivator. Ang mga estudyanteng ito ay hindi rin makakaisip, si Jack ay talagang isang taong may pambihirang kasanayan sa medisina, sa maikling kasaysayan ng Western medicine na 200 taon, siya ay talagang walang interes. Ang Little Southern Heaven ay may kasaysayan ng ilang daang libong taon. Nang magtanghalian sa kantina, habang nakatayo sa pila, biglang naramdaman ni Jack ang isang masamang tingin mula sa likuran. Nang lumingon siya, si H.A. Thursday Nunn yun. Jack, ikaw na walang kwentang tao. Nang makita ni H.A. Thursday Nunn si Jack, agad siyang nagalit. Sa 7 araw na pagsasanay militar, ang taong ito ay araw-araw na naghihintay sa ilalim ng puno sa basketball court, kumakain ng sorbetes, naglalaro ng cellphone, tiyak na siya ay may gusto sa kanya. Hi, Brother Dali. Si Kwang Thung ay nasa. Agad na maraming mga mata ng mga lalaki ang nagulat na nakatuon kay Jack. Si Kwang Thung ay nasa likod ni H.A. Thursday Nunn, bumati sa kanya. Sa puntong ito, mula sa mga taong nakapila sa kantina, biglang narinig ang sigaw ng mga babae. Sinundan ni Jack ang tunog at nakita ang isang matangkad na lalaki, isang estudyanteng may gwapong mukha, na may hawak na basketball, papalapit sa kanila. Iyan si Han Hukfi mula sa 3 taon, talagang gwapo tulad ng sa alamat. Si Han Hukfi ay dati sa track team ng paaralan, pagkatapos ay nagpunta sa probinsya para sa training, narinig kong mayaman ang kanyang pamilya. Ang ganitong uri ng napakagwapong lalaki, talagang gusto ko siya. Tumingin ka. Papalapit siya kay Rose, ang pinakamagandang babae sa paaralan. Ang ilang mga babae sa harap ni Jack ay patuloy na nag-uusap. Nakita nila, ang lalaking si Han Hukfi, kasama ang ilang mga kaibigan, ay direktang pumila sa likuran ni H.A. Thursday Nunn at Kwang Thung. Junior, ikaw ba si H.A. Thursday Nunn?
Sikat ka talaga. Sa pang-uudyok ng kanyang mga kaibigan, ngumiti si Han Hukfi at bumati kay HA Thursday noon. Bilang anak ng mayamang pamilya ng Rose, hindi siya nagbigay pansin kay Han Hukfi, mas gusto niya ang mga lalaking mature at maaasahan. Ngunit nang makita niyang nakatingin si Jack, nag-isip siya, nagbigay kay Han Hukfi ng isang maliwanag na ngiti, "Senior, ako si HA Thursday noon, nice to meet you." "Hello, Junior, anong gusto mong kainin? Ako ang bahala." Talagang napakaganda ni HA Thursday noon. Maganda ang kanyang mga katangian, ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, ang kanyang mga binti ay mahahabang tuwid, at mayroon pang aura ng isang mayamang dalaga mula pagkabata na puno ng kayamanan, na nagbigay kay Han Hukfi, na nag-aakalang siya ay isang batikang manliligaw, ng matinding pagkagulat. Bakit hindi mo alam na nahihiya para gumastos ang senior? Si HA Thursday noon ay tahimik na ngumiti, walang anuman, walang anuman. Si Han Hukfi ay nagkamot ng kanyang ulo. Nakita ang dalawang nag-uusap ng masaya, si Kwang Thung ay nagalit, hindi ba gusto ni HA Thursday noon ang mga mayayamang lalaki, bakit siya naging masigasig sa isang estudyanteng pang-esports? Baka, gusto niyang pasakitan si Brother Dali. Napansin ni Kwang Thung na paminsan-minsan ay tumitingin si HA Thursday noon kay Jack, sa isang iglap ay naisip niya ito, at lihim na ngumiti. Talagang napakabata ni HA Thursday noon. Akala ni HA Thursday noon na magagalit si Jack kapag nakita niyang nakikipag-usap siya sa ibang mga lalaki. Sa resulta, pagkatapos umorder ng pagkain si Jack, umalis siya, hindi man lang siya tumingin sa kanya, na nagdulot sa kanya ng labis na galit. "HMPH, Jack, hindi ko pinaniniwalaan na hindi mo ako pinapansin kahit kaunti. Maliban kung ikaw ay isang ebidensya, magpanggap ka lang." Tumingin si Luningning sa likod ni Jack, tiyak na ang taong ito ay naiinggit sa kanyang puso ngunit hindi makapagsalita. "Junior, anong gusto mong kainin? Kukunin ko para sa'yo." "Bakit mo ako tinitingnan? Hindi na kailangan, senior, kaya ko na." Nang kumain, napansin ni Jack na si Luningning ay nakaupo sa malaking mesa sa labas na nakatingin sa kanya, kaya nagpadala siya ng mensahe sa Zolo upang tanungin siya. "Bakit mo ako tinitingnan?" Nang matanggap ni Luningning ang mensahe, biglang namula ang kanyang magandang mukha. Paano niya nalaman? Sino ang tumitingin sa'yo? Sobrang mayabang. Matapos magpadala ng mensahe, nagalit si Luningning, paano sa mundong ito ay may isang tao na kasing nakakainis niyan? "Oh my, Luningning, nagte-text ka ba kay Brother Dali?" Nagulat si Linda at lumapit, "Hayaan mo akong makita kung ano ang pinag-uusapan niyong dalawa." "Wala." Agad na sinarado ni Luningning ang chat kay Jack. Inaasahan niyang magpapakita si Jack ng mukha ng pagka-bad trip o pagkadismaya, ngunit tila hindi siya nagmamalasakit, tahimik na kumakain. Sa oras na iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa cafeteria. Isang matipunong binata na nakabaldado at isang binatang may salamin ay nakatayo malapit kay Luningning. "Hanapin si Jack, may gusto akong kausapin siya." Ang matipunong binata ay nagbabanta. "Okay, buhawi." Ang batang lalaki na may salamin ay mukhang natatakot. "Shit, ilang araw lang akong nawala para makipagkumpetensya at ganito na ang nangyari sa club." Ang matipunong binata ay nakatayo na nakasandal sa kanyang mga balakang, sinundan ng isang grupo ng mga kabataan na may masamang balak. Dumating ba sila dito para manggulo kay Nintin? Si Rose ay lihim na nagulat. Talagang gusto niyang makapanood ng kasiyahan, ngunit nang makita ang mabangis at masungit na anyo ng mga ito, agad niyang naisip na hindi ito isang maliit na usapan. Matapos niyang maalis ang hadlang kay Nintin, nagmadali siyang magpadala ng mensahe, "Hoy, may ginawa ka bang hindi mo dapat ginawa? Dumating sila para manggulo sa'yo, mabilis, dumaan ka sa likod." Agad na nang may padala ang mensahe, biglang napansin ng batang lalaki na may salamin sa ikalawang taon ng klinikal na pag-aaral si Nintin, buhawi, siya na si Nintin. "Alam ko na." Ang matipunong binata kasama ang kanyang grupo ay agad na lumapit. Ang mga estudyanteng nakatayo sa tabi ng daan ay nagkagulo at umiiwas, walang sino man ang naglakas loob na mang-istorbo sa kanila. Yan ang pangulo ng club na Tanto, si Buhawi. Ano ang balak niya? Alam ng ilang estudyante sa ikalawang taon at ikatlong taon ang matipunong binatang ito. Dahil si Buhawi ang pangulo ng club na Tanto, nakakuha siya ng maraming titulo ng kampyonato para sa paaralan. "Ikaw ba si Nintin? Sumama ka sa akin, may gusto akong itanong sa'yo." Lumapit si Buhawi, tinamaan ang kanyang kamay sa harap ni Nintin, na nagdulot ng pag-apaw ng sabaw mula sa pinggan. Pinakamainit na ayaw ni Nintin ang maistorbo habang kumakain. Gayunpaman, hindi siya agad nagalit kundi tumingin pataas at nagsabi, "Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na dito."
Sige, diretsong tinanong ni Buhawi, ang kapatid kong si Makisig ay na-hospital ilang araw na ang nakalipas dahil sa isang grupo ng mga tao, may higit sa 20 bali sa katawan, nakakuha ng ilang dosenang tahi, alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Paano ko malalaman? Si Nintin ay labis na nababagabag. Ulitin mo, sa pagkakataong ito, itinapon ni Buhawi ang pinggan ng kanin, nagtanong ako, ang batang ito ay nanggulo sa mga gang sa labas ng paaralan, at sinadyang banggitin ang pangalan ni Makisig, ikaw ba ang may gawa nito? Siya ang unang nanggulo sa akin. Sabi ni Jack, kaya, inaamin mo? Si Buhawi ay ngumiti ng malamig, nakayakap ang mga braso. Oo, anong gusto mo? Ang mukha ni Jack ay walang emosyon. Tahimik ang paligid. Daang estudyante ang nakatingin na may malalaking mata. Talagang isang batang walang alam sa tama at mali. Sabi ni Kislap ng track team na may kakaibang ekspresyon. Nagdereng siya ng ganyan. Dapat siyang parusahan. Kahit ako hindi ko kayang makipag-away kay King Fu. Gumawa pa siya ng malaking gulo. Ilan sa mga miyembro ng track team ay tumango. Sa mga estudyante ng Universidad ng Tonchu, maliban kay Senior Daniel at kay Senior Guro Asher ng tradisyonal na martial arts club, walang sino man ang naglakas loob na saktan si Ginoong Bayani. Siya ay isang makabayan at maraming mga kapatid sa lipunan. Rose, ano ang gagawin natin ngayon? Nag-aalala si Linda habang nakatingin kay H.A. Rose. Ang taong ito ay talagang naglakas loob na gumawa ng ganito, talagang humahanga ako sa kanya. Si H.A. Rose ay naguguluhan din, pagkatapos ay mabilis na kumuha ng telepono, may alam akong ilang guro, makikipag-ugnayan ako sa kanila. Sa kabilang dako, si Ginoong Bayani ay talagang gustong saktan si Jack sa harap ng maraming tao upang ilabas ang galit para kay Tirso laban, ngunit pinayuhan siya ng kanyang mga kasamahan. Kapatid Bayani, maraming kamera dito, hindi ka dapat maging padalos-dalos. Sabi ng isang kasamahan, dalhin siya sa teritoryo natin at dahan-dahan siyang turuan. Isang ibang kasamahan ang nagmungkahi. Sige, pansamantalang pinigilan ni Ginoong Bayani ang kanyang galit, nakasandal ang dalawang kamay sa mesa at masungit na tumitig kay Jack. Bata, handa ka bang sumama sa amin sa activity room ng club na Tanto para makipag-usap? Bata, handa ka bang sumama sa amin sa activity room ng club na Tanto para makipag-usap? Mag-lead ka. Tumayo si Jack. Si Ginoong Bayani at ang mga miyembro ng club na Tanto ay nagulat, hindi nila inaasahan na ang freshman na ito ay magiging masaya na sumama. Ayos, mukhang tunay na lalaki. Si Ginoong Bayani ay humihip ng malamig na hangin. Sa harap ng maraming tao, talagang hindi madali ang kumilos. Sa kabila ng lahat, ang paaralan ay hindi isang lipunan, may mga patakaran at regulasyon. Ngunit kapag nasa kanilang teritoryo na, hindi ba't maaari niyang gawin ang anumang nais niya? Matapos ang ilang sandali, dinala ni Ginoong Bayani at ng iba pa si Jack sa Student Activity Center ng Universidad ng Tonchu. Ang club na Tanto ay isang malaking club na may sariling activity room, napakaluwag at komportable, kasing laki ng isang standard na basketball court. Pumasok na tayo, mga kapatid. Isang miyembro ng club na Tanto ay ngumiti habang nakatingin kay Jack. Si Jack ay naglakad papasok at agad na narinig ang tunog ng pagsasara ng pinto mula sa likod niya. Sasabihin ko sa iyo, patay ka sa akin. Isang tao mula sa club ang nagsalita habang sinipa siya na may nakakatakot na ekspresyon. Ngunit hindi inaasahan, si Jack ay mabilis na humawak sa bukong-bukong ng lalaki bago pa siya nakapag-react, ginamit na niya ito bilang pamalo at hinampes ng malakas. Matapos ang ilang malalakas na tunog, ang 6 na miyembro ng club na Tanto, kasama na si Ginoong Bayani, ay lahat na itinapon palabas, tumama sa pader. Putang ina, ginamit mo pa ang ganyang estilo, sama-sama tayong sumugod. Si Ginoong Bayani ay sumigaw ng malakas, bumangon mula sa lupa at muling sumipa. Si Jack ay hindi nagpakita ng anumang flamboyant na kilos, direkta niyang iniiwasan ang sipa patungo sa kanya at itinaas ang kanyang kamao upang hampasin. Sa 2 suntok lamang, hindi na nakayanan ni Ginoong Bayani, ang kanyang braso ay namaga, at ang kanyang mukha ay naging punit-punit. Ang iba pang mga miyembro ng club na Tanto ay bumagsak sa isang suntok, kung hindi nabali ang buto ay nagsusuka na sa lupa. Wag na, wag na. Si Ginoong Bayani ay hindi na makatiis sa sakit, naramdaman niyang tiyak na nabali na ang kanyang braso. Sinasabi mong hindi na tayo lalaban, kaya hindi na tayo lalaban? Si Jack ay muling binigyan siya ng isang sampal na nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Kanina sa cafeteria, hindi ba't napakamatigas mo? Si Jack ay muling sinipa siya, kahit ang nakasarang pinto ng activity room ay nabasag, ang kondado ay nagkales. Si Ginoong Bayani ay nahulog sa pasilyo, nahihirapan at ang kanyang mga mata ay malabo, hindi na makapaghinga.
Senior Daniel, nakakuha ka ng ikatlong pwesto sa provincial competition, walang problema sa pagpunta sa Long H Martial Arts School, congratulations. Ang Long H Martial Arts School ay isa sa 4 na pinakamalaking martial arts school sa China. Ang makapasok dito para sa mas malalim na pagsasanay ay isang pagkakataon na hinahanap ng maraming martial artist. Sobrang naiinggit ako sa iyo. Sana kapag lumaki ka, huwag mong kalimutan ang mga junior mo, haha. Sa ikalawang palapag ng Student Activity Center, isang grupo ng mga tao ang nakapaligid sa isang binata na may iba't ibang papuri at pagsamba. Ang binata ay nasa 24 o 25 taong gulang, matangkad, may magandang tindig, nakasuot ng puting training uniform, at may malamig na mga mata. Sa harap ng mga papuri ng lahat, siya ay tumango ng magalang, ngunit hindi ito pumasok sa kanyang isipan. Gusto kong bumalik sa martial arts school para mag-ensayo, manatili ka, ang iba ay pwede nang umuwi. Si Senior Daniel ay tumingin sa isang batang babae na may ponytail, na may magandang anyo, at nakasuot din ng puting training uniform. Ang tradisyonal na martial arts club ng Universidad ng Tongju ay may isang magandang pares. Si Daniel Ilog at si Guro Asher. Sila ay nag-aaral sa parehong kurso, parehong mahilig sa tradisyonal na martial arts, may magandang pinagmulan, at hindi pa umabot ng 25 taong gulang ay nakapasa na sa pagsusuri ng Traditional Martial Arts Association at naging sertipikad. Ngayon, sila ay kumakatawan sa Universidad ng Tongju sa Jiangnan Wushu Competition na nakakuha ng ikatlong at ika-4 na pwesto. Ang Long H Martial Arts School ay ang pinakamalaking at pinakamahusay na martial arts school sa China, ngunit dapat makuha ang isa sa 3 pinakamataas na pwesto sa provincial competition upang may padala doon. Naubos na ang pagkakataon ni Guro Asher, kaya sa daan pabalik sa paaralan, masama ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling ang mga kapatid ay naghahanda ng umalis. Ang pinto ng activity room ng club na tanto ay biglang nabasag, ang kondado ay nagkales. Si Ginoong Bayani, na may mukha ng labis na sakit, ay nahulog palabas, nakatungo tulad ng hipon, at ang kanyang mukha ay baluktot na hindi na makilala. Ano ang nangyari? Si Ginoong Bayani ng Tanto Club, bakit siya naging ganyan? Mahigit sa 10 miyembro ng club ang nagkunot ng noo, may ilan. Ang pinto ng activity room ng club na Tanto ay biglang nabasag, ang kondado ay nagkales. Si Ginoong Bayani, na may mukha ng labis na sakit, ay nahulog palabas, nakatungo tulad ng hipon, at ang kanyang mukha ay baluktot na hindi na makilala. Ano ang nangyari? Si Ginoong Bayani ng Tanto Club, bakit siya naging ganyan? Mahigit sa 10 miyembro ng club ang nagkunot ng noo, may ilan ang lumapit upang tumulong. Pagkatapos ay nakita nila si Jack na kalmado na lumabas mula sa activity room, at direktang nakatagpo sa kanila. Si Jack ay mabilis na tumingin sa grupo ng mga estudyante, at sa wakas ay tumitig kay Daniel Ilog. Siya ay nagulat, dahil ang lakas ng binatang nakasuot ng puti ay talagang umabot na sa unang antas ng katawan. Ang unang antas ng katawan ay ang pinakamababa sa antas ng pagsasanay. Sa katotohanan, malayo pa bago maging cultivator, ngunit sa Earth, maaari itong tawaging master, na kayang lumaban ng isa laban sa 10. Ang 10 tao dito ay hindi mga babae, bata, o matatandang mahihina kundi 10 malalakas na lalaking adulto. Kahit na ang Earth ay kulang sa spiritual energy, ang pagkakaroon ng unang antas ng katawan ay normal, kaya't si Jack ay tumingin lamang ng kaunti at naghanda ng umalis. Anong paaralan ka? Ang lakas ng loob mong manggulo sa Universidad ng Tongju. Ako ay estudyante ng Universidad ng Tongju. Sumagot si Jack, ikaw ay estudyante ng Universidad ng Tongju. Anong kababawan ang sinasabi mo? Ako ay mula sa tradisyonal na martial arts club ng Tongju, hindi ko kailanman narinig ang pangalan mo. Magsalita ka ng maayos, okay? Ako ay freshman sa clinical class 2, ang pangalan ko ay Jack. Lahat ay nagulat, kahit sina Daniel Ilog at Guro Asher ay nagtinginan. Isang freshman sa medical course ang nakasaktan sa presidente ng Tanto Club na naging ganyan. Si Ginoong Bayani ay nakakuha na ng ilang world-class champions. Senior, nandito ka na. Sa oras na ito, isang miyembro ng Tanto Club ang naglalakad na may pilay palabas mula sa activity room, umiiyak at sumisigaw, Senior, hindi mo maaring balewalain ang bagay na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Biglang bumigat ang kilay ni Daniel Ilog. Matapos marinig ang kwento mula sa miyembro ng Tanto, naintindihan ni Daniel Ilog ang lahat.
Kahit na hindi siya miyembro ng Tanto Club, ngunit lahat ng club na may kinalaman sa martial arts sa Universidad ng Tonshu, tulad ng Tanto Club, Judo Club, Boxing Club, at Fighting Club, ay pinamumunuan ng tradisyonal na martial arts club. Siya rin ay kinikilala ng lahat ng estudyante sa paaralan bilang senior. Sa ganitong sitwasyon, paano siya pwedeng balewalain? Agad na dinala ang mga miyembro ng Tanto sa infirmary, si Daniel Ilog ay lumapit kay Jack na may pagtingin ng paghanga. Magaling ang iyong kakayahan, saan ka nag-aral ng kung fu? Sa isang malaking guro. Ang tono ni Jack ay medyo hindi mapagpasensya. Malaking guro? Universidad ng Transportasyon? Anong Universidad ng Transportasyon? Medyo hindi malinaw ang narinig ni Daniel Ilog, Universidad ng Transportasyon ng Tonshu o Universidad ng Transportasyon ng Turnhai. Ikaw ba ay estudyanteng lumipat? Ano ba yan? Itinuro sa akin ng lolo ko. Nagbiro si Jack. Daniel Ilog. Guro Asher. Haha. Junior, talagang nakakatawa ka. Commendat si Daniel Ilog at agad na pumasok sa usapan. Sumali ka sa tradisyonal na martial arts club. Ang mga martial artist ay mga bihirang talento sa lipunan ngayon, isa kang magandang binhi. Palem, umikot si Jack at umalis. Ikaw, nagalit siguro Asher, mabilis na tumakbo upang harangan si Jack. Anong nangyayari sa'yo? Bilang isang first-year student, hindi lahat ay makakapasok sa tradisyonal na martial arts club ng Universidad ng Tonshu. Alam mo ba kung gaano kataas ang average na sahod ng isang martial artist? Kahit na maging doktor ka at magtrabaho ng buong buhay, hindi mo pa rin kayang kumita ng kasing dami ng isang martial artist sa loob ng isang buwan. Napatingin si Jack. Pumunta lang siya sa universidad para kumita ng kabuhayan, ayaw niyang maging doktor o martial artist. Pasensya na, talagang wala akong interes, makaalis na. Itinulak niya siguro Asher, at sa oras na handa na siyang umalis, biglang may hangin na dumaan sa likod niya. Umatake ang senior brother. Ang mga miyembro ng tradisyonal na martial arts club ay sabik na sabik. Natakot siguro Asher, gustong pigilan si Daniel Ilog pero ang huli ay umabot na sa unang antas ng katawan, sobrang bilis. HMPH, umatake ang senior brother, hindi masama ang iyong reaksyon. Mabilis ang aking bilis, sa mga kapwa ko sa henerasyon, kakaunti ang makakaiwas sa aking atake. Kung patuloy kang umatake, naniniwala ka bang dadalhin kita sa infirmary? Hahaha, talagang mayabang na bata. Nakapag-aral ng ilang mga trick at naglakas loob na hindi pahalagahan ang Kuya Daniel, ganyan na ba ang mga first year student ngayon? Nagtawanan ng mga miyembro ng tradisyonal na martial arts club. Tiningnan ni Guro Asher si Jack na may pagkasuklem, maganda ang kakayahan ng first year student na ito, ngunit sobrang mababa ang EQ, sobrang mayabang. Anang mga miyembro ng tradisyonal na martial arts club. Tiningnan ni Guro Asher si Jack na may pagkasuklem, maganda ang kakayahan ng first year student na ito, ngunit sobrang mababa ang EQ, sobrang mayabang. Junior Jack.